from New York. Gikan diri sa New York. Welcome Kami magabi-abi to the Hope of Restoration broadcast niini nga Hope of Restoration broadcast. for Tuesday, February 25th. And karon Martes, February 25, 2025. 2025 nga tuig. For those of you who have been following along, Sa pipila kaninyo nga nagapalo niini, you know our story, nakabalo kamo sa among story. and we are currently in chapter 46 of Genesis. So karon anaa kami sa kinaulahian sa chapter Genesis 46. So Joseph has revealed himself to his family, So si Joseph nag-reveal sa iya nga pamilya. and his family is now bringing all of their possessions to Egypt. So ang iyang pamilya gidala nila ang ilang kabtangan ngadto sa yuta sa Ehipto, From Canaan. gikan sa Kanaan. And so beginning in chapter 46, we read, So diha magsugod sa kapitulo 46 sa Genesis. So Israel set out with all his possessions and came to Beersheba and offered sacrifices there to the God of his father Isaac. Basahon nato bersikulo 1. Mipanaw si Jacob dala ang tanan niyang kabtangan ug miabot siya sa Beersheba ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. And during the night, God spoke to him in a vision. Jacob! Jacob! God called. Yes, Jacob answered. Unya sa pagkagabi pinaagi sa mga panan-awon giingnan sa Dios si Jacob. Og mitubag siya, ania ako. Verses 3 and 4. I am God, the voice replied, the God of your father. Amen. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will see to it that you will become a great nation there. And I will go down with you into Egypt, and I will bring your descendants back again. But you shall die in Egypt with Joseph at your side. Basahon nato 3:4. Miingon ang Dios, ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. 4. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto ug dad-on ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat ug inigkamatay nimo anaa sa imong kiliran si Jose. So Jacob left Beersheba, verse 5, and his sons brought him to Egypt along with their little ones and their wives in the wagons Pharaoh had provided for them. Everything's been provided. They brought their livestock too, and all their belongings accumulated in the land of Canaan, and came to Egypt. Jacob and all of his children, verse 7, sons and daughters, grandsons and granddaughters, all his loved ones. 4. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto ug dad-on ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat ug inigkamatay nimo anaa sa imong kiliran si Jose. 5. Unya mibiya si Jacob sa Beersheba, gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan ug ang ilang gamayng kabataan, ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Dala nila ang ilang mga kahayupan o mga kabtangan nga napanag-iya nila dito sa Kanaan. Busa miadto si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat. 7. Ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga apo. So God is repositioning Israel. So ang Dios nagreposition sa mga taga-Israelite. And for those of you who may be new to the broadcast,
So sa pipila kaninyo nga bag-o niini nga broadcast, Israel was named Jacob. so ang Israel nga pangalan kini mao siya nga ginganlan nga Jacob. There was a covenant made with Abraham. Ana ay kubinanti nga gibuhat sa Dios ngadto kang Abraham. And Isaac was the son of promise So si Isaac usa ka anak sa saad given to Abraham in his old age. nga gihatag sa Dios kang Abraham sa diha nga nagpangidaron siya sa katigulangon. And Isaac gave birth to Jacob. Og si Isaac naghimugso ngadto kang Jacob. And God changed Jacob's name to Israel Og ang pangalan nga Jacob giusab sa ngalan nga mao ang ngalan Israel. and Israel has sons. So ang Israel ana ay anak. One of Israel's sons was Joseph. So ang isa ka anak ni Israel mao ang anak nga si Jose, Who was sold into Egypt nga maoy nga gibaligya ngadto sa Ehipto by his brothers. sa iyang mga igsuon. And now Joseph has become the highest leader in all of Egypt. So karon si Jose nahimong usa ka bantugan nga tao diha sa yuta sa Next to Ehipto Pharaoh. nga sunod ni Paraon. And through this marvelous story, So pinaagi niini nga pinaka marvelous nga story. there has been a reunification of brothers. So ana agayoy reunite pasiguli sa mga igsuon. And by the hand of God, Pinaagi sa kamot sa Dios Jacob is being brought into Egypt. nga si Jacob nga sa diin ngalan Israel gidala ngadto sa yuta sa Ehipto. And in verses 8 through 14, Diha sa bersikulo 7 og 18 14, 8 24. through 14, Diha gikan sa 8 ngadto sa 24. we have the names of the sons and grandchildren. So anaay makita nato nga mga ngalan sa mga kaapuhan who went with Jacob into Egypt. nga sa diin ning uban ni Jacob ngadto sa Ehipto. We have Reuben and his sons. Naay si Ruben o ang iyang mga kaanakan. Reuben was the oldest. So si Ruben mao ang kinamagulangan. Simeon and his sons. Si Simeon o ang iyang mga kaanakan. Levi Og si and Levi his sons. og iyang mga anak. Judah and his sons. Og si Huda nga mao ang iyang mga anak usab. Issachar and his sons. Og si Isakar og ang iyang mga anak. And Zebulun and his sons. Og si Zebulon og iyang mga anak. So these descendants of Jacob and Leah, So kini nga mga kaliwat ni Leah not including their daughter Dinah, nga wala kani nalakip ang iyang anak nga si Dinah who were born to Jacob nga mao na himugso ngadto kang Jacob in the land of Padan Aram, sa yuta ngadto nga ginganlan og Padan Aram. were 30 in all. So 30 tanan sila. Verse 16 and 17. Also accompanying him were Gad and his sons, Asher and his sons, and Bariah's sons. Okay, so go ahead, sir. 16 Basahon and 17. You nato. don't have to read the whole, just this Gad and his sons. 16 uban usab si Gad ug ang iyang mga anak nga si Siphon, si Hagay, si Suni, si Isbon, si Iri, Babe, si Arudi. let's just go Gad and his sons, and Asher and his sons, Okay. and Bariah's sons. Okay, Arudi og si Areli. 17. Let me just explain. Okay. To name off the lists of names. So,
i-explain ni Daniel ang mga less sa mga kaanakan. It's very long and it makes the broadcast very much too long. Kini taas kaayo og taas kayo para sa broadcast. So we're just going to edit out some of the names. We know that these are Gad's sons and Asher's sons. yeah, kini mga anak ni Gad ug ni Aser. Okay, and there's these 16 persons were the sons of Jacob and Zilpah, the slave. So Jacob had different wives. So sa bersikulo 18 makita nato nga kining 16 ka mga kaliwat ni Jacob nga ginganlan og Zilpah, kini nga mga anak ni Jacob sa lain-lain nga mga asawa. Also in the total of Jacob's household, verse 19 through 22, were these 14 sons and the descendants of Jacob, the descendants of Jacob and Rachel. So because Jacob had been married to different wives. So tungod kay si Jacob nangasawa og lain-lain nga asawa, we see that Joseph and Benjamin are separate. so makita nato nga si Jose ug si Benjamin They were born to Jacob through Rachel. So nahimugso silang si Jose ug si Benjamin diha kang Raquel. And Benjamin is the youngest son. O si Benjamin mao ang kinamanghuran nga anak. Joseph and Benjamin have the same mother. So si Jose ug si Benjamin parihara sila og inahan. And if you remember in our story earlier, So kung mahinumduman ninyo ang last nga mga pagtuon, Benjamin received great favor by Joseph. so si Benjamin nakadawat og dako kay nga pabor. Benjamin wasn't part of the plan to sell Joseph into slavery. So si Benjamin dili siya nalakip sa pagbaligya sa uban sa kang Jose sama sa uban nga mga igsuon ni Jose. So there were also in the group So anao say mga lain nga grupo, 7 sons 7 ka mga anak and descendants of Jacob og kaliwat ni Jacob and his wife Bilhah. og ang iyang asawa nga si Bilha. Bilhah was the slave girl Si Bilha usa ka ulipon nga babayi given to Jacob by Rachel. nga gihatag ngadto kang Jacob kang gikan ni Raquel By her father Laban. tungo sa iyang amahan nga si Laban. Dan and Naphtali So si Dan og si Naphtali were from Bilhah. gikan kang Bilha. So the total number, 26, verse 26, of those going into Egypt, of his own descendants, not counting the wives of Jacob's sons, was 66. Basahon nato sa 26, ang mga kaliwat ni Jacob nga nangadto sa Ehipto 66 kabuok, walay labot ang mga asawa sa iyang mga anak. With Joseph and his 2 sons included, the total number of people in Jacob's household there in Egypt was 70. Sa versikulo 27, lakip sa duha ka anak ni Jose nga natawo didto sa Ehipto, miabot og 70 ang tanang kaliwat ni Jacob nga miadto sa Ehipto. So this is a very exciting time. So kini usa ka excitement nga panahon. Jacob and his families are being brought into Egypt. Og si Jacob ug ang iyang tanang pamilya gidala ngadto sa Ehipto. And remember, God is bringing them in. So hinumdumi nga ang Dios nagdala kanila. And we can't forget that God has been leading Joseph. So dili gayud nato malimtan nga ang Dios nagiya gayud ni Jose. And God is leading us. Ug ang Dios nagagiya usab kanato. The same God that led Joseph is the same God that leads us. Parihos sa Dios ni Jose, pariho usab sa atong Dios nga naggiya kanato. And one day, O moabot
isa ka adlaw ni ana, God is going to lead us out of this world. ang Dios mo giya kanato pagawas ni ini nga kalibutan. Before Jesus left the earth, Sa wala pa ning biya si Hesukristo dinhi sa kalibutan. He said, "In my Father's house are many mansions." Nag-ingon siya nga sa balay sa akong amahan ana ay daghang mga mansion. He said, "If it were not so, I would have told you." So kung dili ako magaingon kung dili pa kana tinuod. He told them where he was going. So giingnan sila ni atong mga panahona ni Jesus okay, That they couldn't come right now. nga sila dili pa karon makaadto Because Jesus was leaving tungod kay si Jesus mubiya. as the bridegroom Ingon nga usa ka kinasal to prepare a place for us. aron sa pag-andam og luna alang kanato. We are the bride of Christ. Kita mao ang bride ni Kristo. And the same way these people are going in, So sa hisama ni ana nga kini nga mga katawhan nga gigiyahan to provision ngadto sa provision out of the famine gawas diha sa kagutom famine into a wonderful land ngadto sa matahom nga yuta that's full of promise. nga puno sa mga saad. We too will be leaving into a land of promise. Amen. Kita usab mo biya dinhi ug moadto ngadto sa gisaad nga mao ang gisaad sa And Dios. so Joseph is being used to bring them into Egypt. So si Jose usa nga gigamit nga sila makasulod ngadto sa Ehipto. And in the next book, So sa sunod nga next nga book, Exodus, Exodus, Moses will lead the children of Israel out of Egypt. nga si Moses maggiya sa mga katawhan pagawas sa Ehipto. So Jacob sent Judah ahead to tell Joseph that they were on the way and would soon arrive in Goshen, which they did. Verse 29, Joseph jumped onto his chariot and journeyed to Goshen to meet his father. And they fell into each other's arms and wept for a long time. Basahon nato 28-29, si Juda gipaadto pag-una ni Jacob kang si aron paghangyo kaniya nga tagbuo niya si Jacob didto sa Goshen. Sa pag-abot nila sa Goshen, 29, gipakuha ni Jose ang iyang karwahe ug miadto siya sa Goshen aron pagtagbo kang Jacob sa iyang amahan. Sa pagtagbo gayud nila gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siyang dugay. Amen. So Joseph sees his father after many years. So nakita ni Jose ang iyang amahan sa pipila ka mga katuigan. There's this mending of hearts. So anaa gayoy pagpakigtagbo sa mga kasing-kasing. Amen. When we finally see Jesus, Sa diha nga ato gayong makita si Jesus, there will be tears of joy. anaa gayoy mga paghilak sa kalipay. Then Israel said to Joseph, "Now let me die, for I have seen you again, and know that you are alive." And Joseph said to his brothers and to all their households, verse 31, "I'll go and tell Pharaoh that you are here, and that you have come from the land of Canaan to join me." 32, "And I will tell him, these men are shepherds. They have brought with them their flocks and herds and everything they own." 33, "So when Pharaoh calls you and asks you about your occupation, tell him," verse 34, "we have been shepherds from our youth, as our fathers have been for many generations." When you tell him this, he will let you live here in the land of Egypt, of Goshen. For shepherds were despised and hated in other parts of Egypt. Basahon nato
31 30 to the end. 30 to hangtod sa 34. Miingon si Jacob kang Jose, andam na akong mamatay karon. Kay nakita ko naman ikaw ug nasayod na ako nga buhi ka pa di ay. 31 unya miingon si Jose sa iyang mga igsuon ug sa ubang sakop sa panimalay sa iyang amahan, adtuon ko si Paraon ug sultihan ko siya nga nahiabot na ang akong mga igsuon ug ang pamilya sa akong amahan gikan sa Kanaan. 32 sultihan ko siya nga kamo magbalantay sa mga karniro ug mga baka ug gidala ninyo ang inyong mga kahayupan ug ang tanang kabtangan. 33 gusa kon pangutan-on kamo ni Paraon kung unsay inyong panginabuhi. 34 ingna gayud siya mga magbalantay kami sa mga hayop sukad sa among pagkabatanon sama sa among mga ginikanan sa ingon anha kamo niya papuy-a sa Gosen. Gisulti ni kini ni Jose kay dili man gusto sa mga Ehiptohanon o mga bakiro. Mga bakiro. So, isn't it interesting? Dili ba kani usa ka interesado? The Egyptians Ang mga Ehiptohanon don't want to be around them dili gayud gusto nila nga makauban ang because they're shepherds. tungod kay mga sila magbalantay. Jesus is the great shepherd. Apan si Jesus mao ang bantugan, great shepherd, bantugan nga magbalantay. Egypt was filled with foreign gods. Ang yuta sa Ehipto puno sa mga nagkalain-laing mga Diyos. And they're being pushed apart. Na sila ginatulak gayud. They're brought in Sila pasulod to the land of Goshen, ngadto sa yuta sa Goshen which is in Egypt, nga sa diin anaa diha sa Ehipto, but they'll never be a part of Egypt apan dili gayud sila nahisakop sa Ehipto because they belong to the Lord. tungod kay nahisakop sila sa Dios. They don't belong to the gods of Egypt. Wala sila nahisakop sa mga Diyos sa Ehipto. And as we move forward in our reading, Sa diha nga kita move forward sa atong pagbasa, we will see more and more makita gayud nato sa makadaghan of the hand of God ang kamot sa Dios upon Israel. diha sa mga taga-Israelita. This is the Hope of Restoration broadcast from New York. Kini mao ang Hope of Restoration broadcast dinhi sa New York. Thank you for joining us today, Salamat sa inyong pag-join kanamo karon and come back tomorrow ug balik ugma for the next episode. sa next nga sunod nga episode. We'll be studying Genesis 48. Ug Chapter kita 48. kami magatuon sa Genesis kapitulo 48. Thank you for joining us. Salamat sa inyong pag-join sa MUA I'll pray out. o mag-aampo kami. Father, we thank you for our viewers. Ginoo, salamat sa among mga viewers. If they have any needs, Lord God, Kung ana sila'y mga pagkinahanglan, Ginoo, any struggle, mga struggle sa kinabuhi. we pray, Lord, Kami nagaampo, Ginoo, that you will meet their needs, na ikaw magatagbo sa ilang mga pagkinahanglan. that you will bring them into provision Nga sa diin imong dalon ang mga provision ngadto kanila in their lives. sa ilang kinabuhi. In Jesus' name, Sa pangalan ni Jesus. amen. Amen. Thank you for joining us. Salamat sa inyong pag-join kanamo. I'm Brother Daniel. And I'm Sister Sarah. Thank you for joining us. Bye-bye.